Hypertension o alta presyon po ang ika-4 na sanhi ng pagkakasakit sa bansa noong 2009. Maging bata o matanda man, hindi rin daw po nakaliligtas sa high blood. Lalo pa ngayong painit ng painit ang panahon. Balitang hatid ni Isay Reyes. Sa edad na 64 years old, aktibo pa rin daw si Lola Erlinda. Bukod sa pagiging volunteer, hilig din niya ang pagsasayaw. Kaso lang kadalasan daw siyang high blood, lalo na kung tag-init. Kaya naman, kinasanayan na niyang pumunta sa health center para magpakuha ng blood pressure. Sa init, kasi sobrang init ng panahon natin ngayon. At saka siguro yung over-fatigue, gawa ng pagsabahay, matrabaho. Kaya pakiramdaman ko yung sarili ko, kung ano ba napipil ko, kung kaya ko ba. Marami man ang nagpapakuha ng blood pressure, kakaunti naman daw ang talagang masinsing sumusunod sa payo ng mga doktor. Mas marami ang normal. Ang high blood siguro mga nasa 15 katao, ganyan. Pa-BP lang ng pa-BP. Mamaya wala naman silang iniinom na gamot. Makita lang kami, magaling na sila. Maraming tubig. Bye-bye. Huwag lang kalimutan yung gamot. Maglagay ng bimpo sa tuktok ng ulo, tapos yung medyo malamig siya. Tapos yung maintenance. Base sa datos ng Quezon City Health Office, ang hypertension ang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa lahat ng edad sa lungsod. Sa Quezon City lang, mahigit 2,000 ang namatay dahil dito noong 2012 at mahigit 1,000 naman noong 2011. Sa buong Pilipinas naman noong 2009, hypertension ang ika-4 na sanhi ng sakit. Kaya naman ang Quezon City Health Office nagsagawa ng information drive para maiwasan ang hypertension lalo na ngayong tag-init. Bukod daw kasi sa dumaraming kaso, bumababa na rin ang edad ng mga taong apektado nito. Many are still indulging to self-medication. We have health centers wherein we have free consultation and at the same time we can provide you free medicines. No? Let us do away from self-medicating because hypertension, if not treated or if not attended to, is a dreadful cause of dying. Ang stress daw na nararanasan ng halos lahat sa atin ay isa sa mga pinagmumula ng hypertension, lalo pa kung hindi raw masustansya ang kinakain. Dagdag pa riyan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Exercise, very important also to combat cardiovascular disease. Proper nutrition, regular exercise, divert into unstressful activities. Ugalian din daw ang pag-inom ng maraming tubig at pagsusuot ng mga magiginhawang damit. Huwag din daw masyadong magbilad sa araw kung hindi naman kinakailangan. Isay Reyes, GMA News.